Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na desisyon para sa isang ina? Hindi yung pagpili ng trabaho. Hindi yung pagpili ng bahay. Kundi yung desisyon na kailangan mong gawin para sa anak mo. Kahit alam mong mahirap. Kahit alam mong delikado. Kahit alam mong baka may kapalit. Kasi ang tanong lang, worth it ba? Para sa kinabukasan ng anak mo, worth it ba? At bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa sakripisyo. Sa pag-aalaga na higit pa sa trabaho. Sa pagmamahal na hindi inaasahan. At sa revelation na magbabago ng buhay. Kung gusto ninyong malaman kung paano nag-alaga si Carmela kay Luis, kung ano ang nangyari sa kanila, kung paano nag-develop ang relationship nila, at kung ano ang hindi inaasahang kahihinatnan, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga single moms, sa mga caregivers, at sa mga taong naniniwala pa rin sa second chances. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng emosyon, puno ng aral, at puno ng pag-asa. Ay click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba kung may karanasan din kayong nag-alaga ng may kapansanan, o kung paano ninyo hinarap ang challenges sa buhay. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Sige, simulan na natin. May isang babae. Ang pangalan niya ay Carmela Reyes. 32 taong gulang. Single mother. May isang anak. Babae. Ang pangalan ay Sofia. 13 taong gulang. At silang dalawa lang. Walang iba. Walang tatay. Kasi ang asawa niya tumakas na. Noong bata pa si Sofia. 2 taong gulang pa lang. May iba ng babae. At hindi na bumalik. Kaya mag-isa si Carmela. Mag-isa niyang binubuhat ang responsibilidad. Ang pagpapalaki kay Sofia. Ang pagpapakain. Ang pag-aaral. Lahat. At ang trabaho niya, caregiver. Nag-aalaga ng mga matatanda. Ng mga may sakit. Ang sahod niya, 15,000 piso per month. Maliit. Sobrang liit para sa 2 tao. Pero yan lang ang kaya niya. Yan lang ang alam niya. At nakatira sila sa isang maliit na apartment. Sa Quezon City. Studio type lang. Isang kwarto lang. Walang sala. Walang dining. Lahat, isang space lang. At ang renta, 6,000 piso per month. Kalahati na ng sahod niya. Tapos may kuryente. May tubig. May pagkain. May baon ni Sofia. May pang-commute. Lahat. Walang natitira. Walang ipon. Walang extra. Pero masaya pa rin si Carmela. Kasi kasama niya si Sofia. Kasi buhay si Sofia. Kasi may pag-asa pa. May kinabukasan pa. At may isang lalaki. Ang pangalan niya ay Don Eduardo Santillan. 66 na taong gulang. Business tycoon. May-ari ng Santillan Enterprises. Real estate. Hotels. Hospitals. Lahat. Bilyon-bilyong piso ang net worth. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Naka-Forbes list. Pero may isang sakit sa puso niya. Isang dagok na hindi niya malimutan. Ang apo niya. Ang bugtong na apo. Ang pangalan ay Luis Eduardo Santillan. 18 taong gulang. At paralisado. Mula bewang pababa. Dahil sa car accident. 3 taon na ang nakakaraan. Noong siya ay 15 taong gulang pa lang. Sumasakay sila ng kotse. Ang parents ni Luis. Si Miguel at si Clarissa. Pauwi galing sa family outing. At may truck na counterflow. Mabilis. Walang preno. At nabangga sila. Head-on collision. At namatay sina Miguel at Clarissa. On the spot pero si Luis nabuhay. Pero paralisado na. Wheelchair bound. Walang sensation mula bewang pababa. Walang movement. At nag-alaga si Don Eduardo. Dinala sa best hospitals. Nag-hire ng best doctors. Nag-try ng lahat ng therapy. Ng lahat ng treatment.
Pero walang improvement. Walang progress. At nag-give up na si Luis. Nag-give up na sa buhay. Ayaw nang lumabas ng kwarto. Ayaw nang makipag-usap. Ayaw nang kumain ng maayos. Depression. Severe depression. At nahirapan si Don Eduardo. Kasi mahal niya ang apo niya. Sobra. Kasi yan na lang ang natitira sa kanya. Kasi yan na lang ang pamilya niya. Kaya nag-hire siya ng mga caregiver. Marami. Para alagaan si Luis. Pero lahat umaalis. Lahat hindi kinakaya. Kasi si Luis mahirap pakisamahan. Mataray. Masungit. Walang pasasalamat. Hanggang sa nag-post si Don Eduardo. Sa isang agency. Naghahanap ng caregiver. Para sa apo niya. At ang offer, malaki. Sobrang laki. 200,000 piso per month. Plus free room and board. Plus benefits. Plus allowances. Sobra. Kasi desperate na siya. Kasi kailangan niya ng taong mag-aalaga kay Luis. Ng taong hindi susuko. Ng taong lumalaban. At nakita ni Carmela ang post sa agency. At nag-apply siya. Kasi 200,000 piso. Yan ang 10 times ng sahod niya ngayon. Yan ang pagkakataon na makapag-ipon. Na makapagpaaral ng maayos kay Sofia. Na makabili ng sariling bahay. Yan ang game changer. Kaya nag-apply siya. At nag-interview. At tinanggap siya. Kasi nakita ni Don Eduardo ang sincerity. Ang kindness. Ang patience. At yan ang kailangan niya. Yan ang hinahanap niya. Unang araw ni Carmela sa trabaho. Enero 2026. Kinakabahan siya. Sobra. Kasi hindi niya pa nakikita si Luis. Hindi pa niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Kung tatanggapin ba siya. O papalayasin. At dinala siya ni Don Eduardo sa kwarto ni Luis. Malaki ang kwarto. May king-size bed. May flat-screen TV, may gaming console. May bookshelf. Lahat. Pero madilim. Kasi nakapatay ang ilaw. Nakasara ang kurtina. At nandoon si Luis. Nakahiga sa kama. Nakatalikod. Hindi gumagalaw. Luis, may bagong caregiver ka. Si Carmela. Siya na ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon, sabi ni Don Eduardo. Walang sagot. Walang reaksyon. Parang walang nakakarinig. Luis, lumapit ka naman. Kilalanin mo si Carmela. Lolo, wala na po bang ibang magawa? Ilan na ba ang caregiver ko? 10 tao na? Lahat umaalis din naman. Lahat hindi kinakaya. Kasi ano ako? Burden. Palamunin. Walang kwenta. At nasaktan si Don Eduardo. Luis, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka burden. Mahal kita. At kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tao na mag-aalaga sa'yo. Ayaw ko na, Lolo. Ayaw ko na ng caregiver. Ayaw ko na ng tulong. Hayaan niyo na lang ako. Hayaan niyo na lang akong mamatay. At tumingin si Carmela. Nakita niya si Luis. Bata pa. 18 taong gulang lang. Pero ang sakit sa boses. Ang lungkot. Ang depression. At naawa siya. Sobra. Kaya lumapit siya. Luis, ako si Carmela. At alam kong nahihirapan ka. Alam kong masakit. Pero andito ako. Hindi para maging burden. Kundi para tumulong. Para maging kaibigan. Para maging kasama. Napalingon si Luis. Tumingin kay Carmela. Nakita ang mukha. Simple. Walang makeup. Pero may ngiting sincere. May mata na may concern. At nag-isip siya. Isa na naman. Isa na namang caregiver na mag-aantay ng sahod. Wala namang pakialam sa kanya. Bahala ka, sabi lang niya. At tumalikod ulit. At nagsimula ang trabaho ni Carmela.
Araw-araw, ginagawa niya ang routine. Gising si Luis. Paliguan. Bihisan. Painumin ng gamot. Painumin ng vitamins. Pakainin. Linisin ang kwarto. Baguhin ang bedsheet. Linisin ang wheelchair. Lahat. Pero si Luis, hindi cooperative. Ayaw kumain. Ayaw maligo. Ayaw lumabas ng kwarto. Ayaw makipag-usap. Tahimik lang. O kaya naman, galit. Sinisigawan si Carmela. Sinasabihan ng masasamang salita. Umalis ka. Ayaw kita. Ayaw ko ng caregiver. Pero si Carmela, tinatanggap lang. Hindi sumasagot. Hindi umiiyak. Kasi alam niya. Ang sakit ni Luis, hindi physical lang. Kundi emotional. Mental. Kaya kailangan niya ng patience. Kailangan niya ng understanding. At sa gabi, umuwi si Carmela. Sa apartment nila. Kasama si Sofia. At nagkwento siya. Anak, ang hirap ng trabaho ko. Ang hirap mag-alaga ng taong ayaw magpaalaga. Pero kailangan. Kasi malaki ang sahod. Kasi para sa'yo yan. Para sa kinabukasan mo. Mama, baka naman pwede mo siyang kausapin. Baka naman kailangan lang niya ng kaibigan. Hindi ng caregiver, sabi ni Sofia. At nag-isip si Carmela. Tama. Tama si Sofia. Baka nga kailangan lang ni Luis ng kaibigan. Ng taong makakausap. Ng taong makikinig. Kaya kinabukasan, nag-try si Carmela. Habang nag-aayos siya ng kwarto, nagkwento siya. Luis, alam mo ba may anak ako? Babae. Si Sofia. 13 taong gulang. Matalino. Grade 7 na siya. At pangarap niya maging doktor. Kaya nagsisikap ako. Para makapag-aral siya. Walang sagot si Luis. Pero nakikinig. Ramdam ni Carmela. At alam mo, Luis, nung bata ako, pangarap ko ring maging nurse. Pero hindi natuloy. Kasi namatay ang parents ko. Kasi nag-work na ako agad. Kasi kailangan kumita. Pero okay lang. Kasi ngayon, nakakatulong naman ako sa ibang tao. Nakakapag-alaga. At yan naman ang importante, di ba? At lumingon si Luis. Konti lang. Bakit ka nagstay? Bakit ka nandito pa rin? Hindi ka ba naiinis sa akin? Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Carmela. Hindi, Luis. Kasi naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. At alam kong mahirap. Pero gusto kong tumulong. Gusto kong maging kasama mo sa laban. At mula noon, unti-unti nag-open up si Luis. Nagkwento ng konti. Ng experience niya. Ng trauma niya. Ng sakit niya. Ate Carmela, alam mo ba kung gaano kahirap? Gaano kasakit? Ang makita ang sarili mong katawan na hindi mo na kayang kontrolin? Ang makita ang mga kaibigan mo na tumatakbo, naglalaro, nag-enjoy, habang ikaw, nakaupo lang sa wheelchair. Pakiramdam ko, wala na akong silbi. Wala na akong kwenta. At lumapit si Carmela. Umupo sa tabi. Luis, hindi totoo yan. May silbi ka. May kwenta ka. Kasi buhay ka. Kasi nandito ka. Kasi may pag-asa ka pa. At alam mo, ang disability hindi measure ng worth mo. Ang wheelchair hindi definition mo. Ikaw pa rin si Luis. Ang Luis na may pangarap. Ang Luis na may future. At umiyak si Luis. Unang beses after 3 years. Umiyak ng malakas. At niyakap siya ni Carmela. Mahigpit. At umiyak sila pareho. At mula noon, nagbago si Luis. Nag-start siyang kumain ng maayos. Nag-start siyang lumabas ng kwarto. Nag-start siyang mag-therapy ulit. Nag-start siyang mag-smile. Unti-unti. At naging close sila. Naging kaibigan. Naging parang mag-ina. At nakikita ni Don Eduardo. Ang transformation. Ang progress. At masaya siya. Sobra. Kasi bumalik na ang apo niya. Bumalik na ang Luis na masaya.
Ang Luis na lumalaban. At after 6 months, nag-improve na talaga si Luis. Nag-participate na siya sa therapy sessions. Nag-attend na ng online classes. Nag-chat na sa mga kaibigan. Naggaming na ulit. At lagi niyang kasama si Carmela. Lagi nilang kasama. At nag-develop ang feelings ni Luis. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero ramdam niya. Ang kilig. Ang saya kapag nakikita niya si Carmela. Ang lungkot kapag wala siya. At natatakot siya. Kasi alam niya. Impossible. Kasi caregiver lang si Carmela. Kasi trabaho lang yan. At mas matanda pa siya. 32. Samantalang siya, 18 lang. Pero hindi niya mapigilan. Ang feelings. Ang pag-ibig. Kaya isang gabi, habang nag-aayos si Carmela ng gamot ni Luis, nagtanong siya. Ate Carmela, pwede ba akong magtanong ng personal? Naman, Luis. Ano yun? Ate, may boyfriend po ba kayo? Nagtaka si Carmela. Wala. Bakit mo naman natanong? Kasi po, ang ganda-ganda ninyo. Ang bait-bait ninyo. Ang galing ninyo mag-alaga. Imposible namang walang nagugusto sa inyo. Ngumiti si Carmela. Luis, busy ako. Busy sa trabaho. Busy kay Sofia. Walang time para sa love life. At okay lang yun. Kasi priorities ko, iba. Pero ate, deserve ninyo ng masaya. Deserve ninyo ng someone na mag-aalaga sa inyo. Hindi yung kayo lang lagi ang nag-aalaga sa iba. At tumingin si Carmela. Nakita ang sincerity sa mga mata ni Luis. At napangiti siya. Salamat, Luis. Salamat sa concern. Pero okay lang talaga ako. Masaya na ako. At hindi na nagtanong si Luis. Pero sa loob-loob niya, nag-decide siya. Ipapakita niya. Ipapakita niya kay Carmela kung gaano siya kaimportante. Ipapakita niya na deserve niya ng masaya. Kaya nag-start siyang mag-effort. Nagsimula siyang mag-improve ng todo-todo. Nag-gym, nag-upper body exercises. Para maging strong. Nag-aral ng online business courses. Para may future. Nag-invest sa stocks. Gamit ang allowance na binibigay ni Don Eduardo. Para kumita. Para mag-ipon. At nakita ni Carmela. Ang transformation. Ang sipag. Ang dedication. At proud siya. Sobra. Luis, grabe ka. Ang sipag-sipag mo na. Ang galing-galing mo na. Proud ako sa'yo. At ngumiti si Luis. Salamat, Ate Carmela. Kasi po kayo ang nag-inspire sa akin. Kayo ang nag-push sa akin na mag-improve. Kaya ginagawa ko ito. Para sa inyo. Para ipakita na kaya ko. At namula si Carmela. Pero hindi siya nag-isip ng mali siya. Akala niya, gratitude lang. Pasasalamat lang. Pero after 1 year, nag-confess si Luis. Isang gabi. Habang nag-dinner sila. Sa veranda. Pinapanood ang sunset. Ate Carmela, may gusto akong sabihin sa inyo. Ano yun, Luis? Huminga ng malalim si Luis. Ate, mahal kita. Hindi bilang caregiver. Hindi bilang kaibigan. Kundi bilang babae. Bilang someone na gusto kong makasama habang buhay. Alam kong imposible. Alam kong mas matanda ka. Alam kong paralisado ako. Pero ate, totoo ang feelings ko. Mahal na mahal kita. Napamaang si Carmela. Hindi makapaniwala. Luis, ano ba yung sinasabi mo? Bata ka pa. 18 taon ka pa lang. Ate, 19 na ako. Nag-birthday na ako last month. At hindi na ako bata. Alam ko na ang gusto ko. At ikaw yun, ate. Ikaw ang gusto ko. Luis, hindi pwede. Ako, caregiver mo. Ako, empleyado lang. At mas matanda ako sa'yo. 33 na ako. Malaki ang gap natin. Ate, wala akong pakialam sa edad. Wala akong pakialam sa gap. Ang importante, mahal kita. At willing akong maghintay.
Willing akong mag-prove. Willing akong gawin ang lahat para tanggapin mo ako. At umiyak si Carmela. Kasi ngayon, confused siya. Kasi ramdam niya rin. Ramdam niya rin ang something. Ang connection. Ang care. Pero takot siya. Takot siya sa judgment. Takot siya sa consequence. Takot siya na baka mali. Luis, kailangan kong mag-isip. Kailangan kong mag-process. Kasi malaki ito. Kasi hindi basta-basta. Tumango si Luis. Okay, ate. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal. At sa mga araw na sumunod, nag-isip si Carmela. Nag-pray. Nag-consult kay Sofia. Mama, kung mahal mo siya, bakit hindi, sabi ni Sofia. Mama, deserve mo ng masaya. Deserve mo ng taong mag-aalaga sa'yo. At kung si Luis yun, bakit hindi? Kasi anak, baka mali. Baka judgmental ang tao. Baka sabihin, gold digger ako. Baka sabihin, ginamit ko si Luis. Mama, ang importante, ang puso mo. Hindi ang sinasabi ng iba. At kung alam mong totoo ang feelings mo, go for it. At nag-decide si Carmela. Tatanggapin niya si Luis. Kasi mahal niya rin. Totoo. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa pagkatao. Dahil sa transformation. Dahil sa love. Kaya kinausap niya si Luis. Luis, tanggap kita. Mahal din kita. Pero may condition. Kailangan mong sabihan si Don Eduardo. Kailangan niya malaman. Kasi deserve niya ng katotohanan. Tumango si Luis. Okay, ate. Sasabihan ko si Lolo. At kinabukasan, kinausap ni Luis si Don Eduardo. Lolo, may kailangan akong sabihin. Tungkol kay Ate Carmela. Nakinig si Don Eduardo. Lolo, mahal ko si Ate Carmela. At mahal niya rin ako. At gusto naming mag-relationship. Officially. Kaya Lolo, hinihingi ko ang blessing ninyo. Napatigil si Don Eduardo. Nag-isip. Nag-process. At after few minutes, bumiti siya. Luis, nakikita ko. Nakikita ko kung paano ka nag-improve dahil kay Carmela. Nakikita ko kung paano ka nag-transform. Nakikita ko kung paano ka naging masaya. At kung siya ang dahilan, kung siya ang nag-inspire sa'yo, then I support you. I give you the blessing. At niyakap ni Luis ang lolo niya. Salamat, Lolo. Salamat talaga. At mula noon, naging official sila. Naging couple. Pero hindi public. Secret muna. Kasi ayaw nilang mag-cause ng issue. Ayaw nilang mag-cause ng intriga. Pero after 2 years, nag-propose si Luis. Sa isang simple dinner. Sa bahay. Kasama si Don Eduardo. Kasama si Sofia. At nandoon ang ring. Simple. Pero ganda. Carmela, mahal kita. Mahal na mahal. At gusto kitang pakasalan. Gusto kitang maging asawa. Gusto kitang maging partner habang buhay. Kaya Carmela Reyes, will you marry me? At umiiyak si Carmela. Tumango. Yes, Luis. Yes. Pakakasalan kita. At isinuot ni Luis ang ring. At hinalikan si Carmela. At pumalakpak sina Don Eduardo at Sofia. Masaya. Emotional. At nagkasal sila. Simple wedding. Civil wedding sa City Hall. Walang grand reception. Walang media. Simple lang. Kasi yan ang gusto nila. Simple. Intimate. Real. At ngayon, 5 na ang taon na ang lumipas. Si Luis, 24 na taong gulang na. Si Carmela, 38. At masaya sila. May anak na sila. Isang babae. Sina Luisa. 3 taong gulang. At nag-improve pa rin si Luis. May sariling business na. Online business. Successful. At si Carmela, nag-stop na sa pagiging caregiver. Naging full-time mom na. Full-time wife. At si Sofia, nag-graduate na. Nag-medicine.
Kasalukuyan ng nagre-residency. At proud si Carmela. Sobra. Kasi nag-succeed ang anak niya. Nag-abot sa pangarap. At si Don Eduardo masaya. Kasi ngayon, kumpleto na ang pamilya niya. May apo na siyang babae. Si Luisa. At masaya ang apo niyang lalaki. Si Luis. At yan ang importante. Yan ang success. At every year sa anniversary nila, sinasabi nila. Ang pagmamahal walang edad. Walang status. Walang disability. Kasi ang pagmamahal nasa puso. At yan ang tunay na importante. At yan ang ending ng kwentong ito. Ang kwento ni Carmela at Luis. Ang kwento ng single mom na tumanggap ng milyon-milyong alok. Ng paralisadong teenager na nag-improve. Ng pagmamahal na unexpected. At ng happy ending na hindi inaasahan. At ang moral ng kwentong ito, simple lang. Ang pagmamahal hindi nasusukat sa edad. Hindi nasusukat sa disability. Hindi nasusukat sa status. Kundi sa puso. Sa care. Sa dedication. Kasi yan ang tunay na pagmamahal. At ang opportunities, minsan dumadating sa unexpected ways. Minsan, ang trabaho na akala mo, temporary lang, ay magiging start ng forever. At yan ang ganda ng buhay. Yan ang magic ng destiny. At sa mga single moms dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong susuko. Kasi deserve ninyo ng masaya. Deserve ninyo ng taong mag-aalaga sa inyo. At darating din yan. Sa tamang panahon. Sa tamang tao. At sa mga taong may disability, huwag kayong mag-give up. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang disability hindi definition ninyo. Hindi measure ng worth ninyo. Kasi kayo pa rin kayo. Kasi deserve ninyo ng love. Deserve ninyo ng happiness. Deserve ninyo ng future. At sa mga taong nag-aalaga, sa mga caregiver, salamat. Salamat sa sakripisyo. Salamat sa patience. Salamat sa pagmamahal. Kasi kayo ang tunay na heroes. Kayo ang tunay na blessings. At sana, makilala ninyo rin ang taong mag-aalaga sa inyo. Ang taong magmamahal sa inyo. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta ninyo. At sana, na-inspire kayo ng kwentong ito. Sana, naalala ninyo na ang pagmamahal walang imposible. Walang hadlang. Walang limit. Huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga single moms, sa mga caregivers, sa mga taong may disability, at sa mga taong naniniwala pa rin sa unexpected love. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng pag-asa, puno ng emosyon, at puno ng happy endings. Ay click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba ng inyong thoughts, ng inyong experiences tungkol sa caregiving, sa unexpected love, o sa overcoming challenges. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. At sa lahat ng nagmamahal, tandaan ninyo. Ang tunay na pagmamahal, lumalaban. Nagsisikap. At hindi sumusuko. Kahit ano pa ang hadlang. Kahit ano pa ang sabihin ng iba. Kasi ang love, mas malakas kaysa sa lahat. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Mahalin ninyo ang sarili ninyo. Mahalin ninyo ang kapwa ninyo. At huwag kalimutang magtiwala sa destiny. Kasi ang destiny may plano. May purpose. At sa tamang panahon, ipapakita niya. Mahalin ninyo ang kapwa ninyo. Yung mga taong malapit sa inyo. Yung pamilya ninyo. Yung kaibigan ninyo. Yung mga taong nag-sacrifice para sa inyo. Yung mga taong nag-support sa inyo. Show them na appreciated sila. Na valued sila. Na loved sila. Kasi ang expressions of love, kailangan. Hindi pwedeng assumed lang. Kailangan verbalized. Kailangan demonstrated. At huwag kalimutang magtiwala sa destiny. Kasi ang destiny may plano. Hindi lang para sa inyo. Kundi para sa lahat. At ang plano na yan, perfect. Designed para sa growth ninyo. Para sa development ninyo. Para sa happiness ninyo. Kasi ang Diyos, mahal kayo. Ang Diyos, nag-care sa inyo.
Ang Diyos gusto ng best para sa inyo. At sa tamang panahon, ipapakita niya. Ipapakita niya kung bakit ganito ang nangyari. Ipapakita niya kung ano ang purpose. Ipapakita niya kung ano ang blessings na naghihintay. Kaya trust the process. Trust the timing. Trust the journey. Paalam. At God bless sa inyong lahat. Lalo na sa mga single moms na lumalaban araw-araw para sa mga anak. Lalo na sa mga caregivers na nag-sacrifice para sa ibang tao. Lalo na sa mga taong may disability na lumalaban pa rin kahit mahirap. At lalo na sa mga taong nagmamahal ng totoo kahit maraming humahadlang. Mahal namin kayo. At proud kami sa inyo. Lagi. Tandaan ninyo yan. Kasi deserve ninyo ng love. Deserve ninyo ng respect. Deserve ninyo ng happiness. Deserve ninyo ng success. At deserve ninyo ng all the good things sa buhay. Keep fighting. Keep loving. Keep believing. Keep hoping. Kasi ang buhay maganda. Ang buhay puno ng possibilities. Ang buhay worth living. Lalo na kung kasama ninyo ang mga taong mahal ninyo. Ang mga taong nag-support sa inyo. Ang mga taong nag-inspire sa inyo. Salamat ulit. Maraming salamat. At see you sa next story. Ingat palagi. God bless. At padayon.